Sa unang pagkakataon, nagsagawa ng public hearing ang Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Taguig, si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, sino ang unang resource person na pumayag nga sa live streaming ng ICI at ano ang dahilan ng kanyang pagharap dyan? Cheryl, si Laguna 4th District Representative Benjamin Benji Agaraw, no, ang unang humarap dito sa ICI sa pamamagitan ng live streaming, no, yung pagdinig. Isa kasi si Agaraw sa mga mambabatas na binanggit ng tinaguriang flood control royalty sa sina Sara at Curly Diskaya sa pagharap ng mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Kasama raw ito sa mga mambabatas na humihingi ng 10 to 25% na kickbacks para hindi maantala ang kanilang mga DPWH projects doon sa kanilang nasasakupan, no? At dito nga no lumalabas na isa daw Alvin Mariano ang humaharap para kay Agaraw at tumanggap ng umano'y 9 million pesos. Ayon kay Agaraw, kilala niya raw si Mariano bilang isang kontraktor pero iginiit na hindi sila malapit sa isa't isa. Sa ngayon daw ay kinonsulta na ng mambabatas ang kanyang mga abogado kung anong legal action sa mga diskaya ang maaari nilang gawin matapos ngang idawit ang mga ito dahil ngayon daw malaking hamon ito para sa kanyang pamilya. Natanong din siya patungkol sa budget process. Ayon kay Agaraw, nasa 120 to 150 million pesos lamang daw umaabot ang kanilang budget request pero pagdating sa GAA, lumalabas na raw ito ng 1.2 billion pesos. Kaya tila ikinagulat ni ICI Chair Andres Reyes ang tila paligoy-ligoy na sagot nito. Panoorin natin ang kanyang naging tugon sa paglabas nito dito sa ICI. Po, ako'y nagpapasalamat sa ICI at binigyan ako ng pagkakataon na may paliwanag ang aming okasyon sa mga paratang ng mag-asawang Diskaya. Sir, pag yun pong sinabi na pag may bubabang pera sa inyo, hindi nyo pinapakialaman, ba't hindi nyo pinapakialaman? Wala naman po kasing bumababa. Sir, kayo na yung after na sinasabi. May email po ba kayo? Yeah, was it really a gift? Sir, babalik kayo sa ICI? Kita yung, sa kami sir, kita. Sir, dito. Kami sir, no problem. Sir, babalik kayo sa ICI? Sir, about the 9 million cash advance? Dumating din ang ilang opisyal Arles at kinatawan ng Land Bank. Ano yung kanilang pakay sa ICI ngayong araw? Actually, Cheryl, dito parang katatapos lamang ata ng pagharap noon ng mga opisyal at kinatawan ng Land Bank of the Philippines. Kasama dyan si Land Bank President and CEO Maria Lynette Ortiz. Ipaliliwanag nila ang budget preparation process, fund allocation mechanism details, detailed flow of funds mula sa mula DBM, no, Department of Budget Management patungkol sa DPWH at mga kontraktor na nakakuha ng flood control at infrastructure works sa ating bansa. Base sa nirelease na schedule ng ICI for the week, Arles, kasama rin sina House Majority Leader Sandro Marcos, Congressman Paulo Duterte at Congressman Eric Yap. Kailan sila inaasahang haharap? At nagkumpirma ba sila na haharap nga sila? Cheryl, matatandaan natin noong nakaraang linggo, no, talagang bukas nga daw itong si Representative Sandro Marcos na humarap dito sa ICI, no, at ipaliwanag at makatulong sa isinasagawang investigasyon nito. Pero kinagulat natin kahapon na nakasama nga si Representative ng Davao, no, na si Pulong Duterte sa haharap dito. Sa ngayon wala pang pinal na schedule specific kung kailan nga ba at anong araw ngayong linggo haharap ang mga ito. Pero inaasahan natin na kaugnay ito sa mga flood control projects sa pamahalaan, maaaring sa Davao, yung sa paggamit ng budget, no, na ayon kay dating USEC ng DPWH, no, na si Catalina Cabral, umabot nga daw sa 51 billion pesos yung project doon, no, allocation. So aabangan natin kung kailan nga ba sila harap dito, Cheryl, at syempre kung ito nga ba ay magiging executive session o isasagawa rin sa pamamagitan ng public live streaming. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.